Like our goal in the class is to be proficient in building web application. In order for us to reach that, we need to have a clear understanding on how to structure our content. That's number one. Second, how are we going to apply? Can you close that, Mr. Gakayan? Okay, how are we going to apply styling to the structure so to make it appealing? That's the second one. And then the third one is how are we going to apply dynamic content in the structure that we built in step one or part number one. Okay? So today, I'm going to dig deeper into selectors in CSS. So we're going to create a new file for that. Let me name it index.html. Let me remind you again, naming convention, we are just to use lower cases. That's the convention. Ano ibig sabihin ng convention? Anybody who can tell me what's convention is? Nakasanayan, traditional, standard, ganon. Ngayon, we have to place inside subdirectory our CSS files and also other things like images, other assets or static assets like images, JavaScript files, like that. Okay? You don't have to put inside the folder the HTML. They are meant to stay in the root directory. Ano ba yung root directory natin? Ito. Kung bubuksan natin yan sa folder natin, pakita ko sa inyo, nandun siya sa desktop of DevG1. Ito. So, ito yung project directory natin or project folder. Directory is another term for folder. So, yung pinapakita ko sa inyong dyan ngayon, it resembles this doon sa VS Code. Pagbukas mo ng folder mo, yan yung root directory. Sa root directory, diyan mo ilalagay yung HTML files. And then kapag meron kang CSS, like for example, meron kang style.css, i-right-click mo yung folder and then create file, press enter. Kung bubuksan natin ito, ayan, makikita nyo na dyan yung style.css. So ito yung root directory. Can you tell me, Miss Gabi, what are the two children of my root directory in this? What are the two children? It is one file and the other one is a folder. Can you mention me those two children? What's their file name and folder name? It's what? Ha? Ano ang nakikita mong anak ng root directory natin? CSSN, index, kompletuhin mo index.html. So index.html is a file. The file extension is HTML file, HTML rather. Okay? And then CSS, which is a folder. Okay? There's a reason why I discuss you that kasi yung sa mga chinek ko na konyo, activities nyo, magulo. Tapos, pag gumawa kayo ng project, huwag nyong paghalu-haluin. One project at a time. Huwag. Mayroon pang nakabukas na other folder doon na related naman sa current project para hindi kayo magulo. Now, let's go and build our file. Mag-isip tayo ng something. Okay. Let me open ChatGPT to generate me content. Yung isa ang gamitin ko, no? Yung isang AI tool lagi ginagamit ko. Marami akong ginagamit eh. Si Gemini na lang, Gemini. Pagbigyan nga natin si Gemini this time. Okay? Sabihin natin sa kanya, generate me content for my
HTML page. Pili nga kayo. Ano ang gusto nyong ilagay natin dyan? List of products na lang. Okay? For my HTML page, for a list of products. Para ma-excite naman kayo. Gusto nyo, yung, binalagay naman na niya, nilagay na niya HTML. Gayahin na lang natin, pero wag natin kopyahin. Okay? Magtingin nga tayo ng doon tayo sa Figma. Figma community. Si Figma, it's a software, online software, where we can use to build mock-up. Ano ibig sabihin ng mock-up? Mock-up daw. Sorry, thank you for correcting me. It's mock-up. Hindi mock-up. It's a mock-up. Mock-up? It's mock-up. It's a, what is a mock-up? Huh? Mr. Jello? Reference? UI reference? It's a UI. It's a copycat of the actual product. Okay. Visual representation of the actual product that we are going to build. At marami kayong makikita dyan. Magtingin lang tayo. Product listing page. Tingin tayo ng something to draw inspiration from. Ito, single product. Gusto ko yung catalog. Product catalog na lang. Tawag doon catalog yung listaan. Product catalog. Web page. Tingin tayo dyan ng To tell you honestly, this was not the way I discussed this with the other group while ago. And I did not plan it to be like this. I'm trying to be dynamic. What I feel to be relevant in a given moment that I am going to follow. Okay? Kahit na magkamakamali. No, joke lang. Hindi naman sa magkamakamali. Yung I have to push a bit and what do you call this? Think of an example. Marami dyan libre. Ito sana pero masyadong complicated. Yung simple lang. Later on, tuturuan ko kayo kung paano natin i-transform yung UI na galing sa Figma to HTML without using AI because we can already use AI to transform those visual reference, okay, into exact code without even knowing how to program. Hanap na ako ha. Hintayin niyo ako guys ha. Try ko nga sa dribble. Ha? Sabi mo? Ang sabi niya? Sa dribble na nga lang ako. Dami ko nang nabuksan, no? Yung dribble naman, pares lang sila ng gagawin natin. Maghanap lang tayo ng template. Para ma-inspiration tayo kasi wala pa tayong design. Designing is another subject. Hindi ko yan handle. So, ang gagawin ko lang later on is magpre-present lang ako sa inyo ng sample page na gagayahin natin. Yan yung gagawin natin sa klase. Yung madali lang, huwag yung mahirap. Baka mapahiya ako sa inyo. Ito na lang. Madali lang siya. Huwag na, pag-sign upin mo pa ako eh. Ito na lang. Saan niya kinuha yan? Ay, aba, gusto niyang i-showcase yung project niya. O, ito na lang.
Yan. Content lang naman muna ngayon, hindi pa yung kwan. Okay. Ano ang meron dito? We have the menu. Tawag dyan, mga menu yan. Menu, menu. And then this is, I think, is, we call that. This is the company logo, naka-center. I-revise na lang natin wag exactly. And then meron tayo, ang tawag dito is breadcrumbs. It's a directory. Ano ibig sabihin ng directory? Listahan ng mga visitable o pwedeng i-visit. No, not listahan. Pwedeng i-visit. It's basically a indicator where or which part of the page you are in. Okay? So meron din tayong filter dyan, dalawa, and then a list of pictures, and then view more button, and then ang tawag dito ay footer. And yung mga footer, meron siyang mga navigation ulit. Okay, gawin natin yan. Pero ang napapangitan ako. Susi ka, sir, ah. Siguro ito na lang. Simple lang muna. Kamapaya ako sa inyo. Ang hirap naman. Maubos yung oras natin sa kakapili. Ha? Sana all ano? Sana all pwede pang pumili. Ikaw kasi ang aga-aga mo eh. Walang magagawa. Kung anong napili mo na noong una, yun na yun. I'm just kidding. Kaya ma-open sa akin na minsan labis lang ako nagjo-joke pero I do not mean to hurt your feelings. Pero kung na-hurt yung feelings nyo, meaning totoo sa yun. Ubusin natin yung oras natin sa kapipili. Mas gusto nyo naman yun kaysa magpa-activity ako sa inyo. Ang gaganda ng mga design, no? Nangangarap ba kayong makagawa ng ganito from scratch without using AI? Yan ang i-target natin sa klase. Okay? Yung goal natin, everyone, nakahanap ako ng inspiration to talk to you while doing this. Ang goal natin sa klase is we are able to build something like this without excessive dependence on using AI, at least while we are learning. Okay? And then later on, pag nagamay na natin, kaya natin gawin ito on our own, we can leverage the use of AI to make our task quicker. Okay? Kasi, I want to tell you, kapag gumagamit kayo ng AI, tapos konti yung experience or yung skill mo on building this ay hindi na-enhance, mahihirapan ka din namang mag-customize sa binigay ni AI. So, mas maganda na ma-practice natin gumawa ng ganito on our own. Okay, habang nag-start pa lang tayo, dapat matutunan natin kung paano gawin ito on our own so that later on, pwede nating magamit yung mga AI tools to para mapabilis na yung trabaho natin. Okay na yung kanina, doon na nga lang. Ito na nga lang. Sorry, sabi ko sa'yo kanina ayaw kita, pero ikaw na lang. Open image in new tab. Yan. Yan na lang yung gayahin natin. So, anong meron? Meron tayong menu doon. So, basically, this is 2 menus. So, paano natin yan i-structure? So, yung portion na yan, that will be a header. Okay? So, gawin muna natin yung boilerplate. Ano ba ang kuha natin ngayon? Selector. So, I'll just need a content to be able to work with selectors. Okay? So, yung first ay header. Gawa tayo ng header dyan. No. HTML5. Yan yung shortcut, guys. Listen.
This is the shortcut to generate the boilerplate. The term is boilerplate. What is boilerplate? It's the starting point. It's a template where we can start building our project rather than starting from zero. Okay? Yan. Okay. Let's just create this CSS selector demo. Okay? According to some expert, and I'm not basically expert to this, okay? If you are going to build the UI, you have to structure first or you have to type the HTML first. And then isusunod yung CSS. Okay? Wag tinype mo yung header tapos lalagyan mo na agad-agad ng CSS. No, mas maganda na i-structure muna natin. So, this portion there, we're going to use a semantic. Let's call it header. Okay? Sa header na yan, it is where we're going to place the navigation, the company logo, and then, ang tawag nyo dito? Another navigation. Okay? And then this one is a breadcrumb. This one, it's a breadcrumb. Okay, gawin natin. Semantic for breadcrumb. I think article. Pwede na sa article. Tingnan ko nga kung tama yung suspension ko. Article. Div lang. Okay na sa kanya ang div. Or nav. Okay, nav na lang. I'm just going to use nav. Okay, so ilan ito? I want you to learn this. I'm going to do this slowly. First is nav. Yung nav na gagawin natin ay itong tatlo na yan. Yan. So, meron tayong LI. May shortcut ito. Ilang LI yan? Tatlo. No, tatlo no. Catalog, blog, and then contacts. Ito is company logo or company brand yan. MNML. Ano kayong ibig sabihin ng MNML? Bigyan nyo nga yan ng meaning. Wala akong maisip. Main navigation. Menus. Ano yung L nga eh? Menu list. Main navigation menu list. Galing nyo oh. Yung ML naisip ko, Mobile Legend. Okay, kailangan ko ng tatlong LI for this. Ito yung shortcut. LI times 3. Gagawa na yan ng tatlong LI na may anak na A. Yun ang shortcut. Okay? Nakuha nyo? Kung di nyo nakuha, di mano-mano nyo lang. Pampabilis lang. Shortcut lang ito. LI, tatlong LI yon. Typically, they use LI to represent a menu item. It's a list. Sorry. Dapat nakalagay pala sa UL. Okay? Yan. Pwede nating diretsuhin ganito. UL, tapos LI times 3 na may anak na A. Press enter. Ayun. Gagawa siya ng ganun. Basta yung bracket kanina, okay, anak or descendant, first degree descendant. Yan ang ibig sabihin nun, gagamitin natin yan sa CSS. May connection yan sa CSS. Okay? So, ito, gawin ko na lang munang hashtag blank. Ang hashtag minsan ginagamit for blank link. Wala, di mo pa alam. You do not determine the link yet. Okay? So, this is catalog. Sir, capital letter lahat. O, gagamitin natin ang CSS to transform them into capital letter. Okay? Pero, magkuhan muna tayo yung base style. Yan. And then, meron tayong logo doon. Tawagin na lang natin siyang, anong gusto nyong itawag? Anong gusto nyong element? Div na lang. Div. Div na yan, meron siyang heading.
M, N, M, L. Okay? Then the third one, which is separate, hindi yan magkakasama. As you can see, guys, as you can see yan, ito, hindi niya kasama yon. I suspect that this is, I think, the way I say it, this is a company brand. It's MNML. According to Mr. Dars, MNML daw is, ano na yung sabi mo kanina? Main navigation, menu list. Okay? So, gawa tayo ulit ng UL. Dalawa lang yun. UL times 2. UL, LI times 2 na may anak na anchor. Ayan. Then, account. And then, cart. Yan lang muna. Okay. Now, paano natin gagawin itong breadcrumb? Yung breadcrumb na yan, kasama siya sa header. Okay, lagay na lang natin siya sa header. It's a part of the header. Okay? Breadcrumb. Part of header. Actually, hindi ko to memorize. On the spot akong I'm just trying to confirm. Hindi naman niya sinabi if it's a part of the header. But as far as I know, that belongs to the header. Okay. Hindi naman, wala namang strict rule on that. Let me just do it. So, how am I going to do this? I have to separate that whole thing. I have to separate that whole group from this one. So, what I can do, basically, is inside my header, I can wrap this with another div. Okay? I'm going to wrap that with another div. How am I going to do that? Refactor. May I see if I can do this. No refactoring. Kung ayaw, ganitong gawin nyo. Okay? Then, select and then control tab and then dito ka maglagay ng div. Div. And yung closing tag niya, syempre, ay nandito. As you can see, habang ginagawa ko ito, maayos na yung kwan. Yan. Yan siya. Yan yung pinakataas. And then second, sir, bakit mo ginawang ganyan? Because I am planning to apply a display, a certain sort of display para maayos siyang ganyan. Okay? Tapos ihiwalay ko ito. So technically, this is per line. Per line ang pag-organize nyo. Per line. Okay? Mas madali nating style yan later on. So dito, div, dito ko na ilalagay yung breadcrumb, which is also an li. Okay? Li times 2. Nakalimutan kong maglagay ng A. Nagets nyo ito? Anong itsura niya? Okay, ganun. Dalawa. Home at saka yung catalog. Home page. Sir, paano mo ilalagay yung slash doon? Sa CSS na natin gagawin doon. Home page at saka, ano yun siya? Catalog. Catalogy. Okay, catalogy daw. Save natin. And then punta tayo doon sa main. I'm using semantic here already. Anong purpose ng semantic? This is basically for the SEO, search engine optimization, and to make this the HTML component properly grouped and properly identified. May gamit kasi yan. So meaning, this is my header.
Yung portion na yan, yun yung header area ko. The second is the main content, and then we will have also a footer. Yan. So, ang tagal-tagal ko na, I'm going to use all my time to discuss this with you. Okay, sa main, meron tayong hero section. Ano kaya ang gagawin natin dyan? So, this is basically a hero section. Hero or a banner. Pwede natin yung gawing div ulit. Ang laman nito ay catalog. Sir, uppercase. Yeah, gawin na lang natin yan doon sa kwan. Okay, and then, meron siyang nav. Basta nakita nyo, listahan na, if it's a list of links, technically, that's just a navigation link. So, you can, optionally, this is just optional, put it inside a nav, semantic tag, and then, how many is that? 2, 4. Ang dami na, redundant. Ay, hindi naman. Concat pala yan. 2, 4. Times 4, then A. Yun natin ilagay Pwede rin yung pagsabay-sabayin ito. Pwede itong pagsabay-sabayin na i-edit. Control D. Yan. Then, right arrow key, para hindi siya ma-select. Pwede nyo maglagay ng hashtag dyan. And then, dito nyo, pwede nyo, kung gusto nyo pare-parehas yung laman. Yan. Pero magkakaiba yun. New collection. Second thing is for breakfast. And then for dinner. And after that, punta tayo sa na naman, another div. Labas tayo. Labas tayo dyan. This is another div. This is for the filter. Ano kayang pwede natin ilagay dyan? Those are basically 2 links. 2 links yan. Clickable yung mga item na yan. Itong dalawang yan. Or pwede rin namang button. We can use button there na walang border. Or dalawang kwa na lang. Okay? The first one. Okay. Hashtag muna. Kapag di nyo alam yung link, guys, gamitan nyo na lang ng hashtag. Sir Johan, nakikinig ka? Johan, nakikinig ka? May utang ka sa akin na community service, When? Filters at saka sort by. Sir, nasaan yung plus? Yung mga plus na yan sa dulo, we can achieve that with CSS. Kahit hindi na natin nilagay. And then another, dito na yung long list of product. Okay? So, paano natin i-organize yan? So, pwede natin gawing every card. Ang tawag dito, guys, yung square na yan, ang tawag dyan ay card. C-A-R-D. Okay? So, pwede natin gamitan yan ng div. Okay? Pwede natin gamitan ng div. And then, kahit ilan lang ilagay natin, huwag kailangang buong ganyan. Kahit siguro 2. Kasi yung mga ganito, guys, pag darating na tayo sa programming part, gagawin na natin siyang dynamic content. Sa mga handle ko ng Compro, yung list na ito, pwede na nating dynamically generated. Okay? Pero ang gagawin muna natin is designing, HTML and CSS. Gawa lang tayo ng kahit 2 or 3. So, ganito, repeat. As you can see, repeatable. Di ba nakita nyo, repeatable? Meron siyang title, meron siyang price, meron siyang product name, price, sino kaya to? Yung nag-invent? Tapos yung image. So, gayahin lang natin yan. So, ganito yan. Gagawa ulit tayo ng another div. Sabi ko sa inyo, you have to separate every component line by line into, sometimes, if you need a semantic, use semantic. But, if there is no need for semantic, like the main content, i-wrap nyo na lang siya sa div. Div is a container. Meaningless container. It's just used to group related things. So, gagawa ulit ako dito ng div. Wala pa tayong ka-class-classes dito. I-apply na lang natin yan later on. Okay, so ano ang makikita natin dito?
So, lahat ng itong component na yan, listen, lahat ng mga images na yan, you call them, anong tawag ulit sa individual? It's starts with letter C. Mr. Tenorio, nasan si Tenorio? Ha? Matagal na siyang lumabas? Ha? Oh, Mr. Reyes, anong tawag mo dyan sa isang ganyan? May sinabi ako kanina eh. Ang tawag dito, navigation menu, company or brand name. And then ito is another user menu. Tapos ito breadcrumb. Itong catalog blah 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 there, ang tawag diyan ay hero. Hero yung bayani. Ang tawag naman dito another navigation menu. Okay? And then these are just some sort of link. Tapos itong isang ganyan, anong tawag diyan, Mr. Adrian? Card. It's a card. Card ang tawag diyan. Okay? So gawa tayo ng card. Yung lahat ng listahan ng card, yung buong yan hanggang sa dulo, you have to enclose it with a div. And then ang isang ganito, represent it with a div. So ganito siya. So meron tayong div for the card. Yan. Lagyan ko na nga lang siya ng class para makita nyo. This is a card. That's a card. Yeah. Nasaan na yung hero natin? Ito naman yung hero natin. Class hero. Bayani. Basically, that's a banner. It's a term for banner. Okay, yung gusto mong makita nila pagpasok nila sa site mo. Card. Anong laman ng card? Can you identify the items of our card? Number 1, what are we going to use this Mrs. Tapas bowl? That's a H1. That's an heading. How about the price? Span or just a meaningless text. How about this one? By Mary Villani. Paragraph tag? Hindi naman siya paragraph. Pwede rin naman. Pwede rin span na lang. Okay? And then ano man ito? Image. Yan ang gawin natin. So, ang gawin natin ay H1 Mrs. Tapas bowl. Tagalog siguro yung gumawa nito. Okay? Tapos, span. Lagay natin dito, class, price. Okay? Ano pa? Anong price niya is? Philippine peso? 140. How much is $104 in Philippine peso? Quick calculation. 5,000 lang? Ay, maalala ko yung ininvest ko sa Binance. $100 na lang from $150 naging $100 na lang. 6,000 na lang. Naalala ko yung na-invest ko dun sa Binance. Hindi ko na pinapansin. Nag-invest ako ng Sol. Okay. Kulang pa tayo, di ba? Another span. Ano kaya ang gusto niyo yung pangalan natin dito? Sa tingin nyo? Anybody? Ay, alam ko na yung MNML. It's a minimalist. Minimalist. Tinding revelation, ano? Ano ang gusto niyo yung pangalan nito? Artist na lang siguro. Span. Class niya. Alam ko, naboboring na kayo, pero kung lang kayo, sabay lang kayo. Buti nga kayo, ginagawa kong ganito eh. Habang nagdi-discuss ako, di meron tayong konting kwentuhan, ganon. Di ba? Okay lang ba?
Gawin na lang natin ito. Kesa naman, sabihin ko sa inyo, gawin nyo na lang to. Mamaya, hindi nyo naman ginawa. Hindi kayo natuto. Minimalist. Okay. Kailangan natin ng picture. Siguro ang ilagay na lang na, okay. Alternative. Ang tawag sa alternative is, it's basically a description or alternative text that we are going to use in cases na wala yung image na yan. So, kopyahin ko lang yan. Ilagay ko na lang siya as alt. Tapos yung source, kailangan ko nang gumawa ng images. Kailangan natin gumawa ng image. Paano kaya natin kuhanin yung image na yan? Any idea? Ha? Kaso yung kulay niya, hindi nakakulay ng kwan. Punta na lang tayo sa kwan. Mag-suggest nga kayo ng kuhanan ng picture. Free pick. Minimalist mug. Vector. Pag vector, yung mismong picture lang nilalagay. PNG. Sige. Ito na lang siguro. Ang haba-haba naman. Hindi niyo akong tulugan Pag tinulugan niyo ako, hindi na ako magdi-discuss. Mas gusto niyo namang hindi na mag-discuss, ano? Ganito na nga lang, screenshot ko na nga lang. Napahirapan ko pang sarili ko. Okay, yan lang. Tapos, sana save yun. Hindi naman lahat yan gagawin natin. Bigyan ko lang kayo ng pattern na pwede nyong gayahin. Napunta siya kay pictures, screenshot. Then, i-drag natin siya dito. Pasensya na. Make it a habit to rename your images. Pangalanin ko na lang itong tapas bowl. Tapas bowl. Yan, be consistent. Kebab case ang gamitin nyo. Anong kebab case? You use lowercase n underscore 4 spaces. Sanayin nyo ng ganyan. Tapas. Tapas ba yun? Yeah, tapas pala. Tapos ilagay ko dito, images, tapas bowl. Okay? And we're done with that. This is basically repetitive. So, ang gawin na lang natin ay kopyahin natin yan as much as we want. Ganyan. Yung component na yan, repetitive siya. And I'm going to give you, ang pangalan nito, technique, how are we going to programmatically generate them. And then after that, meron tayo ang tawag nito, view more. Ilagay natin siya sa separate div. Huwag natin ilagay sa mismong picture area. Div. Then this is a button. It is a button or it could be just a link. Link na lang. Sometimes, guys, button and link are used interchangeably. Okay? If something has to be clicked, you can use a button or you can use a link. Mag-link na lang tayo. View more. Then, ang tagal. Tignan nga natin muna. Open with live server. Ganyan yung itsura niya. Wala pa siyang kaporma-porma. Okay lang yan. Saka lang natin yung gagawin. Okay? Ganyan talaga pag HTML lang. Huwag kayong demotivate. Pangit naman ang gawa ko. Siyempre, wala ka pang CSS.
Siyempre, gawin mo muna yung structure. Then, mag-footer na tayo. So, how are we going to do the footer? I see here, 1, 2, 3. Okay. Ganito. Ito yung technique. Nakikita nyo pala kung kwan dyan. Ito, yung buo na yan, gawa tayo ng div na yan to group the one. Yan. And then another div to group this thing. Para madali tayong mag-spacing nito on. And then dun sa big screen na yan, ito, we're going to close them into individual div. Tapos yung mga yan, ito na yung mga navigation menu. Okay? That's how we're going to do it. So I'm showing you already how to structure content of a page. Kasi ganito ang workflow, guys. Ganito ang workflow kapag web developer kayo. Separate na tao. Usually, if you're going to work in a big company, separate na tao ang gagawa ng design. Ano yung example ng design natin? This one. This is an example of design. Ang tawag sa kanila is UI, UX designer. Or yung pinaka-short is UX designer. It's a whole different career. Ngayon, if you are a web developer later on, your job will be to transform this this mockup, okay? It's your job to transform that mockup into a web. Even though that's doable by AI already, pero hindi pa perfect ang trabaho ni AI. Like what I've said, kailangan nyo talagang makuha kung paano gumawa from mockup to web. Okay? Kasi kung alam nyo na yon, gumamit kayo ng AI later on, alam nyo i-customize. For higher customizability, you have to understand basically coding in web development. Dito natin siya ilalagay sa footer. So, kailangan natin yan ng dalawang div. Yan. The first div comprises of 3 more divs. Dami namang div yan. Madibdiban talaga. Huwag kayong magtipid sa paggamit ng container. Okay? Kasi, ang advantage niyan later on will be, ang advantage niyan is, mas madali nyo siyang targetin sa CSS. Okay? Yan ang purpose nun, Mr. Ernest. Gets? Debbie? Okay ka lang? Nangyari sa sito mo? Nagbabalat? Baka nagpapalit ka na ng skin. Parang yung kwan nga yung nagbabalat ng skin. Yung nagpapalit. Yeah? Shell? So, ahas daw. Pambira ka naman, Koya. So, basically, the first part is not hindi naman siya kwan. Hindi naman siya menu yan. Address naman. So, ganito na lang. H1. Lagyan natin siya ng contact. Oops, bawal magkapital. Iwasan yung magkapital dun sa HTML. Kung gusto nyong capital yan, gamitan nyo ng CSS. Ano yung property ng capital? Mr. Bergantin? Ano yung property na gawin mo siyang capital? Hindi ba text transform yun? Information. Okay? Tapos, ito is P. Address niya, Mapukpukaw Street. Di mahanap. City. 2501. Saan sa Pilipinas ang 2501 na zip code? Uy, alam nila. Sinong taga-Bawang? Kababayan ko kayo LI na 3 times 3. Sa Bawang, sa Central West kami. Punta kayo dun minsan. Oops, bawal. Gusto kong mag-multi-select kasi gusto kong lagyan ng hashtag. Yan. Tapos, Instagram.
Facebook ito. Facebook. And then Twitter. And then information, UL, LI times 3, and then A. Okay? So sanayin nyo lang yan, masasanay kayo. Delivery and returns. Hindi na ata natin ma-discuss yung main topic natin ngayon. Kung hindi man, hindi bukas na lang. Para hindi ako makapagpa-activity bukas. Pero next week, babawiin ko yan. Ako din naman magpapahinga. Yan. Then last, this is just a form. Kailangan lang natin ng H1 dyan. Tawagin natin siyang newsletter. And then, ano kaya ito? What type of element is this? Anybody from the class? Form. Ang galing ng sense ni Mr. Rab. Mr. Kako lang, sumagot na siya agad. This is a form. The action, you feel free to make that blank. I'm going to discuss to you later on how to process form. Kaya ma-exercise na kayo. Yung ganito guys, yung naglagay ka ng email address, tapos clinic mo yung button, tapos yung may-ari ng email address, ma-hack yung Facebook niya. Pwede ba yan? Pwede ba yun, Adrian? Pwedeng ganon? Hindi ganon kadali yun. How about yung mag-enter ka ng coordinate sa map, tapos clinic mo yung button, sasabog yung lugar na yun. Pwede ba yan? Hindi malayang mangyari yun. Yung mga nagaganap dun sa mga movie, pwedeng gawin yun. HTML lang. Pwede yun. Basta ma-hack mo yung kwan. Ma-hack mo yung military blah 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 ng China. Okay, so kailangan lang natin dito ng input. Okay? Wala mo ng pangalan kung ano-ano. Kuha na lang and then button. Subscribe. Sir, paano lagyan ng email address? Ang tawag doon placeholder. Pwede kayong maglagay dyan ng placeholder, tapos ang lagay nyo dyan is email address. Ganyan. Save. Magiging ganito na yung tsura. Ang pangit. Wrong spelling pa. So, kayo guys, pag gumagawa kayo ng ganyan, you critic yung gawa nyo ng pangit naman. So, it is going to motivate you to improve the design. Okay, let's now proceed to the main thing. Why we started doing this. We're going to deal with selector. Hindi pa tayo nagsisimula actually sa main topic natin. Nasaan na yung kango? Nasaan na yung wiki? Ayun. Okay? Selector, we are done with that. But we need basically to learn the principle of specificity. Ano na ulit ang gamit ng selector? Give me one word for selector. Starts with letter T. Target. Okay? Selector basically is just to target an element in the HTML hierarchy, and we're going to apply style for it. Now, if we're going to want to apply a universal style for all the element, we can use the asterisk. And sometimes, ginagamit ito to perform what we call CSS reset. CSS reset. Introduce ko na ito. CSS reset is just a set of property to make the page look similar on all browsers or across different browsers. Okay? It's going to override the default styles that is
implemented by different browsers. In other words, sa Tagalog, para magkapare-parehas yung mukha, yung base, para magkapare-parehas yung base style ng page kapag inopen mo na sa iba't ibang mga browser. Okay, Mr. Gakayan, can you give me 5 browser names? Number 1. Gusto ko 5. Ayaw ko ng 3 lang. Absent kita pag di ka makabigay ng 5 browser names. Ikaw. Number 1. Browser. Apa the Facebook browser ron? Number 1. Suna ni Mr. Gakayan. Wala na yun. Pangalo. Oo nga, wala na nga yun. Wala nang gumagamit yun. Pinalitan na ni Microsoft Edge yun. 3. Mozilla. Pang-4. Di pwede. Sino mag-volunteer makapagbigay ng 5? Come on. Okay. Number 1. Back to 0 Okay. Firefox. Mozilla Firefox. Next. Sino sumasagot? Si Johan? Ano? Pangalawa? Bing. May bing ba? Okay. Okay ka, isa. Number 1. Firefox. Edge. Opera. Google Chrome. Brave. Ano pa? Tor. Ano pa? Pinakalam ko. Chromium. Si Edge, si Google Chrome, si Brave, pare-parehas yung pinaggayahan lang nila, si Chromium. Okay? Okay. So, ang sinasabi ko kanina dito is para yung page, parehas sila ng starting point on all of the browser. Kasi iba-iba yung nilalagay niyang default style. So, kailangan nating i-reset. Usually, gawin natin yung margin and padding na 0. Tapos yung box sizing niya is border box. Tuturo ko na lang sa lecture kung ano yung border box. Kasi hindi ko memorize yung meaning na. Hindi, memorize ko pala. Yung border box is isasama natin sa height and width property yung border. By default kasi, hindi nasasama yung tinatawag na size ng border dun sa overall height. Okay? Papakita ko sa inyo yung illustration. Bakit? Gusto nyo nang umuwi? Bakit kayo nagko-confetti dun sa GCR? Okay, dito natapos na natin yung type element selector. We use the HTML element to target the element that we want. Question. Ang pagal-bagal ko na dito para mag-gets nyo ito. Pili ako ng pangalan. Ernest. Using element selector, paano ko mapalitan yung kulay nito? Ano ang selector niyan? Color? Meron bang selector na color? Property yung tinutukoy mo, bro. Ang tinatanong ko is, ano ang element selector, ito yung example o P, para mapalitan ko yung color ng catalog na yan. Ano yung type or element selector niya? Ha? Wala, di niya alam ang selector. Magpapamemorize ata ko yun ng A is for apple, B is for boy. Hindi, pangalan ng mga elements. Can you tell him, Mr. AJ? Ano ang
selector nito, element selector niyan, kapag tatarget ko siya sa CSS. Halimbawa, lagyan ko siya ng style. Ang galing, oh. Tapos palitan ko yung color niya into red. Ano ang ilalagay ko dito na selector? Ha? H1. But to specifically target that, pwede natin dagdagan ng that hero. Okay, that or that one is just the same. Target the same thing in the current structure that we have. So, ganyan lang siya. Okay? Pag ginawa mong red yan, okay, matapos na malapit na tayong magkwan. Wala naman. Hindi naman nagkulay, oh. Sabi nyo, yun, hero. Wala naman. Bakit nga? Hindi naman umepek. Ano ang rason? Ha? Anong link? Can you explain what do you call that? O Debbie, ano? O nga, link. Ano nga yung link? What's the proper term for that? I want you to practice on learn to communicate. Sir, you did not import the CSS style in the HTML document by using link. So, kailangan natin maglagay ng link dyan. Ang kanya is CSS, style at CSS. Ang bagal-bagal ko na kasi gusto ko kayong matuto. Sino nang naboboring sa ganitong kabagal? Taas ang kamay. Okay lang na ganito tayo kabagal? Yes? Okay lang? Pasensya ka na, Idra, na naboboring ka na. Kasi 4th year na to eh. Tapos meron pa siyang 1st year na subject, ang awkward. Sinong 4th year na sa inyo? Si Manuel? 4th year ka na rin? Bergantin lang. Kuya niyo siya? Kuya Bergantin. Okay. Paya. Kasauna ka kano? Kan? Ihag mo nga Ihag mo. Diyan ka sa unan, be. Okay, next. Tuloy natin. Class selector, nagawa na natin. We use the, anong tawag dyan? Null. Okay, it's null. Then ID selector, anong tawag dyan? Hashtag. Hindi hashtag ang proper term dyan. Ha? Pound. Pound yan. Pound. Parang yung currency na pound, pero hindi ganyan yung symbol niya. Hindi yan sa currency. And then, kung gusto nyong targetin ang maraming element, it could be a combination of element, ID, kwan, blah, blah, blah. Kailangan nyo lang siyang i-comma separated. Okay? For example, question. Gusto kong targetin ito. Gusto kong targetin yan. At gusto ko ring targetin ito. At gusto ko ring targetin ito. Anong gagawin ko? Sige nga, dictate mo nga. Tingnan ko nga kung memorize mo yung sinabi ko. Okay, number 1. Ano? Hindi ka kasi nakikinig eh. Okay, gusto kong targetin. Ito na lang. Gusto kong targetin yan. Yan. Para hindi kayo mahirapan, dalawa lang. Yan. At saka ito. Yung ito. Paano ko targetin yan? Ito lang at saka ito lang talaga. Sige nga. Sir, di namin alam. Hindi mo pa diniscuss lahat ng selector. Ganito na lang. Gusto kong targetin lahat ng A at saka lahat ng H1. Ano ilalagay ko dito?
A, comma, H1, AH1N, ano yun yung pangalan ng sakit nun? AH1N1 ba yun? H1N1. Anong gusto niyong gawin natin na, na style niya? Hindi gumagana yun. Hindi gumagana yung naiisip ko. Hindi nga yan. Pseudo close na yung naisip ko. Anong gusto niyong gawin natin? Gawin natin siyang color. Gusto niyong color. Ang dami nating pwedeng aralin pa. Paano tayo gumawa ng color? Ano yung mga hexa nga ganyan? Blah, blah, blah. Paano gumamit ng calculation? Mga function. Yan, ito na lang. Chartreuse. Ayun. Napangit. Okay. So, yun yung tinatawag nating grouping selector. Kapag gusto nating mag-target ng maraming element, we use comma. Pwede rin tayong gumamit ng mga combinators. Oo, Mr. Leandro, malapit na tayong umuwi. For example, number 1 is descendant combinator. Ang gamit ng descendant combinator is kung gusto nating targetin ang anak, lahat, ang mga anak na matatagpuan natin sa isang element. For example, gusto kong targetin ang lahat ng anak ni Heather na A. Paano natin gagawin yan? Ganito lang. Header, A, take note walang comma. Ang ibig sabihin nito, I want to target all A inside the header. Anong gusto natin gawin? Palitan natin yung color. Suggest any color. Blue-violet na lang. Nagpa-suggest ka, sir. Di mo naman tinanggap yung suggestion namin. Save. Itong magiging effect niyan. Lahat ng A na nasa loob ng header ang matatarget. Tingnan nyo, yan Tingnan nyo, magkaibang mga parent yan, no, di ba? Iba yung direct parent ng mga ito, ng mga yan. Pero, na-apply sa kanila yung color because they are a descendant of the header. Nakuha nyo? It doesn't matter kung anong degree pwedeng apo niya o tanungin ko nga kayo. Sa normal thinking natin yung parent, grandparent, great-great-grandparent, ano ang relationship ni A kay Heather? Tingnan ko nga. Yung makakasagot niyan. Palakihin ko Is it grandson o lalaki na lang son? Is it grandson, great-great-grandson o what? Anybody who can answer? Hindi ko kayo papauwiin kapag walang makasagot ng tama. Great-great-grandson? Ilang great? 2? Tignan natin. Daytoy, tatang na. Tatang, lolo. No, Ilocano, lolo sa tumang ba yan? Okay. Datoy dya anak. Datoy dya tatang na. Lolo na. Great. Ano susunod sa grandfather? Great-grandfather? Great-great-grandfather? Great-great-great-grandfather. Walang nakasagot sa inyo. So si Heather, ang relationship niyan dito ay great-great-great-grandfather. Pero the bottom line is descendant siya. Yun ang purpose nung ito, yung walang space. May 3 minutes pa tayo. Kailangan nating maghabol sa oras. Meron din tayo itong greater na ito. Ang ibig sabihin ng greater is direct. Okay? It's a direct child. Yung first degree. Okay?
yung next degree. So for example, gusto nating i-target si itong A, lahat ng A using ang pangalan nun? Child combinator, pwede natin gawing Li A. Yan. Palitan natin. Color crimson. Save. Ayan na, lahat na ng A, basically. Pati sa baba. Yun. Okay, at gusto ko rin na mag-gets nyo guys, ang dami-dami, di ba? Ito sa listahan na ito, some of the properties selects the same element. Ang laging mabibigyan ng final na effect is yung nasa huli. Halimbawa, lahat kanina sila violet pero naging crimson na kasi mas nahuli itong na-set. Yung nasa baba, nasa dulo. Yun yung latest. Hindi yung nauna, kundi yung nahuli ang may apply. Okay? Then bukas, pag-aralan naman natin tong sibling na yan o pag-aralan na natin ngayon? Bukas na lang. Uwi na kayo. May natutunan ba kayo? Okay lang ba sa inyo yung ganong kabagal na pagtuturo? Hindi naman obvious nagsasalutak? Okay lang? Para akong nagtuturo ng grade 1 eh. Okay, see you tomorrow guys. Johan, community service. Gan. Sige, mamaya na lang alas 6. Para wala nakakakita sa'yo. Piliin ko man. Ay, nandaba? Ay, wala, nandaba ang klase niya oras. Wala akong pa na rin. Bira.